Naglalakad sina Jennifer at Marian sa ilalim ng malaki at bilog na buwan. Kulay orange ito, ani mo'y napakalapit nito para abutin. Ganoon ang pagkatingin ni Jennifer dahil na rin sa dulot ng espiritu ng alak na nainom niya. Galing sila sa isang bar sa Malate, kapwa nakainom at tipsy na ang dalawa. Naglalakad sila sa kahabaan ng Aguinaldo Avenue. Isang mahabang kali iyon bago makarating sa dormitoryo nila. Walang kahit anong sasakyan ang dumaraan. Walang tricycle o pedicab ang lugar. 1:30 na ng umaga. Tanging iba't ibang kulay ng pusa at malalaking aso ang kanilang nakikita sa dinaraanan. Mariin ang matalim na tingin sa kanila ng malaking asong itim. Umalulong ito ng malakas. Natakot si Marian. Hindi kaya nangangagat yung asong yan? Para kasing ang sama ng tingin sa atin. Worried na sambit ni Marian. Baka kagatin tayo. Ano ka ba naman? Kailan ka pa natakot sa aso? Mas malaki ka pa rin naman sa kanila kapag kinagat ka, edi kagatin mo din. Tawa lang si Jennifer. Tuso at sutil si Jennifer at going ito, sosyalera at spoiled brat. Taliwas ito sa ugali ni Marian na submissive, soft-spoken at conservative. First time niyang isinama sa bar si Marian. First time din itong uminom ng alak at umagahin ng uwi. Kung hindi lang marahil sa pagma-blackmail sa kanya ng kaibigan ay hindi siya pagbibigyan nito. Nakikipag-boyfriend na kasi si Marian at iyon ang lihim nito na hawak niya. 17 pa lang siya. First year sa college. Mahigpit na pinagbabawal ng mga magulang kay Marian ang pakikipag-boyfriend hanggat hindi pa ito nagde-debut. Ang totoo ay nagkakilala sina Marian at Ricky dahil sa kanya. First love at kababata ni Jennifer si Ricky pero lingid ito sa kalaman ni Marian. Nakahiyaan niyang aminin dahil nagpakita nga ng interes si Ricky sa kaibigan. Ayaw niyang magpaaway. Noon naman kasi ay hindi siya sure na talagang magkakagustuhan ng dalawa. Walang kamalay-malay si Jennifer na may lihim siyang galit sa best friend dahil mahal na mahal niya si Ricky na ngayon ay binabaliwala na siya. Tumatakbo sina Jennifer at Marian dahil hinahabol na sila ng malaki at itim na aso na kanina lang ay dinaanan nila. Pumari pa sila ng takbo. Dinamba si Marian ng aso at kinagat sa liig. Nagtitili ito. Humingi ng saklolo. Pero nanatiling nakatayo lamang si Jennifer. Pinagmamasdan lang ang kaibigan habang sakmal-sakmal ng aso sa liig. Napabalikwas ng bangon si Jennifer. Nananaginip siya. Hindi, mas tamang binabangungot siya. Muli na paniginipan ni Jennifer na hinahabol sila ni Marian ng malaking aso at sinakmal sa liig ang kaibigan. Napasulyap si Jennifer sa relo. Eksaktong 1:30 ng umaga. Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Pilit iwinawaglit sa kanyang isip ang laman ng panaginip. Bumangon siya at nagtungo sa bathroom sa loob ng kanyang silid. Tumungo siya at naghilamos sa lavatory para magising ang kanyang diwa. Pag-angat ng kanyang muka ay nakita niya si Marian sa salamin. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Mahaba ang buhok, maputla ang mga labi. Matalim ang mapupulang mga matang nakapako sa kanya. Galit na galit. Napatili ng malakas si Jennifer. Nagising ang mga magulang niya sa kabilang silid. "What happened, darling?" tanong ng mami niya. "Another one of my nightmares, Mom. Hindi niya ako pinapatahimik," sabi niya sa ina habang kinakalma ang sarili. "Baka magkaroon na naman ng nervous breakdown ng anak natin," baling ni Mami sa kanyang ama. "I don't get it. Ano ba ang dahilan para parusahan ka ng ganito ni Marian?" Napapailing si Mr. Salvador. Napahagulgol ng iyak si Jennifer. "It's almost a year at hindi pa rin siya tuluyang nakaka-recover," anang ina niya. "She is really pathetic. It's been a year pero she's still haunting you," sabi pa ng daddy niya. May ilang buwan nang nakakalipas mula na natagpo ang bangkay si Marian habang palutang-lutang sa isang ilog. Huling nakita si Marian na buhay na kasama sila sa isang bar sa Malate. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Jennifer. Inaalo na siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng paghagon nito sa likod niya. "It's all my fault. It's all
fault. Iyak niya. Hush, darling. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ito kasalanan. No, Ma'am. Kasalanan ko ang lahat. Ako may kasalanan kung bakit siya namatay. Kaya gumaganti siya sa akin. Kaya niya ako pinaparusahan ng ganito. Kaya hindi niya ako tinitigilan. Hanggat hindi siya nakakaganti sa ginawa ko sa kanya. Sabi ni Jennifer. What do you mean? Punot na noon ang daddy niya. Magkakasama kami, Dad. Hindi totoo ang sinabi ko sa mga investigador na nauna siyang umuwi nung magkakasama kami sa bar sa Malate. Nang pauwi na kami, nag-away kami dahil kay Ricky. Mahal ko si Ricky, pero siya ang minahal ni Ricky. Inggit na inggit ako sa kanya dahil sa pagmamahal ni Ricky. Nag-away kami noon. Nung itinulak ko siya, ay nahulog siya sa malalim na manhole. Tumama ang ulo niya at nawala ng malay tao. Then what did you do? Tanong ng ama. Wala, Dad. Wala akong ginawa to save her. Dahil sa galit ko sa kanya, inisip kong she deserved it. But I was wrong, Dad. Muli ay napahagulgol si Jennifer. Ayoko makulong, Dad. Mom, help me please. Ayoko makulong. Don't worry, hindi ka makukulong. We promise you that. You'll be safe. Sa palagay ko, we have to move out of here. Makakabuti siguro na sa probinsya muna tayo tumira o magbakasyon muna tayo. I think that's a good idea. This morning, I will file a vacation leave and will forget all about it. Kailangan na siyang ilayo ng mga magulang niya sa lugar na iyon dahil hindi lamang siya ginugulo ni Marian sa panaginip. Maraming pagkakataon na tumatambad sa wallpaper ng kanyang cellphone ang mukha ni Marian. Sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang lugar, ay nagpapakita sa kanya si Marian. Sinusundan siya ng multo nito. Sa pamamagitan ng mga magulang ay tatakasan niya ang katotohanan at ang alaala ni Marian. Flight nila papunta sa Cebu, ang hometown ng daddy niya. Sinundo sila ng uncle niya sa airport. Lulan sila ng isang space wagon. Nakasakay sa passenger seat ang ama. Ang ina naman ay katabi niya sa backseat. Napabuntong hininga siya. Sa wakas ay malayo na siya sa lugar kung saan sila nagkasama ni Marian. Malayo na sa bangungutan na nakaraan. Do you feel better, Iha? Nakasandal at nakayakap siya sa ina. Yes, thanks, Mom. Hinagod nito ang buhok niya hanggang nakatulog siya sa bisig ng ina. Ilang sandali ang lumipas. Isang malakas na langit-ngit ng tinapakang preno ang nagpagising sa kanya. Pupungas-pungas siyang nagdilat ng mata. Ano yun, Mom? Umahon siya mula sa pagkakatulog sa kandungan ng ina at hinarap niya ito na nooy nakadantay ang kaliwang kamay sa likuran niya. Pagbaling niya sa nakaakbay sa kanya. Si Marian.